Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Tonton. Takot na takot po ako sa asawa ni ate na pulis dahil pinapatulog po ako lagi ni ate sa bahay niya noon gabi-gabi. Tuwing alas 10 ng gabi, pinapapunta ako ni ate sa bahay niya upang matulog doon sa may sala nila kasi ang asawa niyang pulis ay alas 3 na palagi ng madaling araw nakakauwi. Wala po siyang kasama. Kaso may nangyari po Sir Will dahil sa pulis na ito. Palimang buwan ko lang sinasamahan si ate ko noon gabi-gabi. Pero iba ang nakita ko Sir Will. Hindi po multo kundi ang tinatago ng asawa niyang pulis na si Brando. Akala ko uuwi siya nung gabi na yon ng alas 3 ng madaling araw. Opo, yung pulis na yon. Subalit nagulat ako. Alauna palang kumakatok na po siya sa may pinto at parang lasing po ata siya. Taranta akong tumakbo patungo sa may pinto dahil ang lakas ng katok ng asawa ni ate na pulis. Galit ata ito, kinakalabog ang pintuan ng bahay nila. Wala kasi si ate ko noon. Pagkahawak ko po sa doorknob ng pinto, dali-dali kong binuksan ito at biglang bumagsak sa harapan ko siya. At napaakbay po siya sa akin. At nagsasabi siya, "Nasaan si Imelda?" "Ha?" Sumagot naman po ako agad, Sir Will. Kuya, wala po dito si ate Imelda sa ngayon eh. Di pa po umuwi hanggang ngayon. Sinundo po siya ng mga kaibigan niyang babae kanina, kuya." "Walang hiya talagang babae na yan. Alam mo ba kung may lalaki ang ate mo? Gabi-gabi na lang yan pumupunta kung saan-saan." Hindi ko po alam, Kuya Brando eh. Ang alam ko lang po ay kanina sabi ng mga kaibigan niya pupunta daw po sila sa sayawan. "Siguraduhin mong nasa sayawan ang ate mo ha." Wika po niya, Sir Will. "Dahil pag nahuli ko ang ate mo na may kinakalago yung ibang lalaki, baka di ko alam ang magawa ko sa kanya pag nagdilim ang paningin ko. Pati ikaw, baka di ko alam ang magawa ko sa'yo. Kinukonsinti mo ang ate mo." Sumagot po ako, Sir Will, nang may pagpapakumbaba. "Grabe naman po kayo sa akin, Kuya Brando. Ano naman po gagawin mo sa akin? Wala naman po akong kinalaman sa kasalanan ni ate sa inyo eh. Bakit mo po ako idadamay?" Wika ko noon, Sir Will, na talagang natatakot na ako nung mga oras na yon. Habang nakaupo na po ako noon doon sa may sala. Nabitiwan ko na po noon si Brando dahil umupo po siya sa may tabi ng pintuan. Ewan ko ba, pero lasing na lasing ata talaga siya nung mga oras na ito. Nakahawak po ang kamay niya sa may ulo niya habang nakaupo po siya sa may pintuan. Ang mga paa at binti niya ang kinatatakutan ko noon kasi napakalalapad po at ang lalaki po talaga. Baka kung sa sobrang galit niya kay ate ay sipahin niya po ako at tadyakan niya po ako. Ang lakas na po ng kalabog ng puso ko at hindi ako mapakali habang nakaupo po ako sa may sofa. Pinagmamasdan ko si Kuya Brando na parang sa tingin ko ay umiiyak po ata ng palihim. Pero nakatakip kasi ang kamay niya sa mga mata niya at noo niya, kaya hindi ko maaninag kung anong nangyayari sa kanya. Nagsalita ako. "Kuya Brando, gusto niyo po ba alalayan ko na lang po kayo patungo doon sa maigahan niyo? Akbay na lang po kayo sa akin kasi baka po nahihilo na kayo eh. Hindi niyo po ba kayang tumayo dyan?" Wika ko, talagang nininervyos na. Balbasarado po ang asawa na yan ni ate ko na pulis. Nakakatakot dahil baka malapak kapag tinupak lalo. Bigla akong napakapit sa sopa na inuupuan ko. Bigla kasi siyang tumayo at nagdabog. Sinagi ng kamay niya ang flower vase sa may divider at diretsyong nagtungo sa kwarto niya. Nagkabasag-basag po ang flower vase sa sahig na tiles. Dali-dali kong dinampot ang
ang dustpan at walis tambo sa may likod ng pintuan at winalis ko ang mga pira-pirasong nabasag na flower vase. Subalit, hindi pa nakakalipas ang ilang minuto, biglang nagahawing ang mata ko sa may kwarto ni Kuya Brando. Dahil po Sir Will, si Kuya Brando ay bigla na lamang pong nakita ko na nakatayo sa may pintuan ng kwarto niya at nakaharap sa akin na boxer shorts na lang po ang suot niya. Tulala po siya sa akin Sir Will habang pinupulot ko ang mga nagkabasag-basag na flower vase. Habang isa-isa kong pinupulot ang mga nabasag na flower vase, imbis na makapag-focus ako sa mga nabasag sa sahig, iba po ang nakita ko Sir Will. Ang laki po ng ulo nang nakita ko. Ang pangalawang ulo ni Kuya Brando na di ko talaga akalain na makikita ko ito sa alauna ng madaling araw. Dahil nakaguhit po talaga ito Sir Will doon sa kasuotan niya na pang-ibaba nung mga oras na yon. Kahit sino naman siguro na boxer shorts lang ang suot ay maguguhit po talaga ang figura, ang katawan at ang pangalawang ulo. Kahit sino pa man yan Sir Will. Ang lakas po makapagpakaba ng mga nakita ko nung mga oras na yun. Biglang nagsalita si Kuya Brando na taranta ako. Pagsabihan mong ate mo ha. Sumagot naman po ako na parang ako na ang may kasalanan, Sir Will. Opo kuya, sasabihan ko po siya. Ngunit hindi pa rin po siya pumapasok doon sa kwarto niya Sir Will. Nakatayo pa rin po siya sa may pintuan at nakatingin sa akin. At nagsalita siya. Lumapit ka sa akin. Lumapit ka. Bakit kuya? Basta lumapit ka. Sir Will, sa takot ko po tumakbo ako patungo sa labas ng bahay. Hindi ako nakinig sa kanya. Kasi halatang halata mo talaga yung pangalawang ulo eh. Lalaki kasi ako Sir Will. Natatakot ako na first time ko pong makakita ng ganun. Nakatukod na po talaga doon mula sa loob. Kaya iba na po ang tumatakbo sa isipan ko. Hawak ko ang dustpan at walis tambo habang nandoon na ako sa may dingding ng bahay sa labas. Nakasandal ako sa dingding ng bahay na yon. Lakas ng kaba ko. Kasi po baka lumabas siya at muli niya akong pagwikaan tungkol kay ate. At di po ako nagkamali. Lumabas talaga siya at hinanap ako. At nung makita niya po ako, diretso na po akong pinagwikaan tungkol ulit kay ate. Bakit takot na takot ka sa akin ha? Si ate mong may kasalanan. Bakit ikaw ang parang may atraso sa akin? Kasi po, nahihiya ako sa inyo kuya eh. Nahihiya na po ako sa pinaggagawa ni ate ko sa inyo. Parang niloloko niya po kayo eh. Di kung nahihiya ka, pagsabihan mo nga ate mo ha. Opo, mamaya po pagdating niya. At doon na po siya tumalikod at naglakad paalis. Subalit kaagad ko po siyang sinundan kung saan siya pupunta. Natanaw ko siyang dumiretso sa kusina. Agad po akong sumunod. Dahil baka po doon siya magwala sa may kusina at doon magkabasag-basag din ang mga gamit doon. Huminto ako sa may likod ng pintuan ng kusina. Binantayan ko siya kung anong gagawin niya. Nakatalikod po siya doon. Kabisado ko na kasi ugali niya Sir Will. Akala mo okay siya, pero bigla-bigla na lang po siyang nang babasag ng mga gamit. Hanggang sa nakita ko na sumampa sa kanto ng lamesa sa kusina ang balakang niya. Sumandal po siya doon, saka kumuha ng baso ng tubig. Nilagyan ng tubig mula sa pitsil at uminom po siya. Dahilan kung kaya
lalong humigpit ang garter ng kasuotan niyang pang-ibaba ng boxer short. Lalong humigpit ang figura na tumatakip po doon sa may pangalawang ulo niya. Lalong nahalata po talaga. Kumalabog po lalo ang dibdib ko. Napakapit ako sa sinturon na nakasabit sa likod ng pintuan ng kusina. Hindi na lang pangalawang ulo ang talagang nakikita ko, kundi pati po ang buong katawan nito. Tumagal pa ang pag-inom niya ng tubig at lalo siyang napasandal sa kanto ng mesa. Dahilan kung kaya lalong humigpit yung garter ng kasuotan niya pong pang-ibaba, lalong nalitaw talagang figura ng isang bundok na yun na pakurba. Alauna ng madaling araw Sir Will, talagang aktibo sa mga ganitong oras ang mga lalaki na yan. Sabayan pa nang wala si ate, yang asawa ni Sir na pulis. Kaya siguro galit na galit si Kuya Brando kasi ito po yung mga oras na sana ilalabas niya po ang nararamdaman niya sa katawan niya, subalit wala si ate ko. Kaya po siya galit na galit po ata. Hanggang sa bigla akong nakita ni Kuya Brando na ako'y nasa likod ng pintuan na nakatingin ako sa kanya. Bigla niyang ibinagsak sa mesa ang baso. Dumiretso ang tingin niya sa mata ko. Sinalubong naman siya ng mata ko. Inunahan ko na. Nagsalita agad ako. Ay kuya, pasensya na po. Andito ako kasi kumabot po dito yung bubog na ng mga flower vase na nabasag kanina sa sahig. Tsaka po, aagapan ko po yung baka sakali po kasi wala na naman kayo dito sa may pintuan eh. Tutulong po ako. Pumulot ng mga mababasag po kapag nagwala kayo. Subalit ang palusot ko ay di tumatalab. Napatingin si Kuya Brando sa ibaba niya. Animoy naisip niya na yun ang tinitignan ko. Na lalong nagpakalabog talaga si Will sa puso ko. Naisip ko na baka naisip ni Kuya Brando na tinitignan ko yun. Baka naisip niya na may bading sa bahay niya. Bakit ba kasi doon talaga ako napapatingin? At bakit naman kasi yun ang suot niya? Bakit ba kasi andito ako sa bahay ni ate? Bakit ba kasi wala ang ate ko? Itong asawa mo, gusto ata mag-ano ngayong gabi. Kaso wala ka ate. Nasaan ka na ba? Baka akong mapagbalingan dito. Ngunit sa tindi ng mga bagay na naglalaban-laban sa utak ko ng mga sandaling iyon, paggawi po ng tingin ko sa harapan ko, nandun na po sa harapan ko si Kuya Brando. Nagulat ako. Nasa harapan ko na siya nakatayo. Nakataas ang kamay niya sa may pintuan at diretsyong nakatingin sa mata ko. Napawika na lang ako nang may pagpapakumbaba. Kuya Brando, bakit po? Nagwika siya. Umamin ka nga sa akin. Ito bang tinitignan mo? Hindi po kuya. Mali kayo. Huwag ako ah. Alam kong karakas ng mga bakla. Alam kong itsura ng taong nagsisinungaling. Pulis ako. Huwag kang magsinungaling sa akin. Isang tanong, isang sagot. Tinitignan mo ba ito? Bakit ko naman po titignan yan? Di naman ako mahilig dyan eh. Papalusot ka pa. Halata sa'yo. Kanina ka pa sunod ng sunod sa akin. Hindi po kuya. Andito ako sa may pinto ng kusina kasi umabot po dito yung bubog ng flower vase eh. Pinupulot ko lang naman po dito. Pwede bang wag kang magdahilan? Tinitignan mo hindi? Hindi nga po Kuya Brando. Bakit ko naman po titignan yan? Meron din naman ako niyan. Pareho tayong lalaki.
bawal tumingin ng isang lalaki sa kapwa lalaki. Ngunit bigla na lamang si Kuya Brando na hinila ako at napayakap na lamang po ako sa kanya, Sir Will, nang di sinasadya. Naramdaman ko na may tumama sa harapan ng dibdib ko na parang jellyfish. Di ko alam kung malambot ba yun o parang matigas na bato. Ang tangkad po kasi niya, Sir Will. At wala na, Sir Will. Sa takot ko, yumakap na lamang po ako sa kanya dahil baka pag di ako naging masunurin ay kung ano pang mangyari ng mga oras na yon. At ipit na po, Sir Will, at gumagalaw po sa pagitan ko at sa pagitan niya, sa gitna namin, ang jellyfish. Animoy may buhay ang tumama sa harapan ko. Nang tutulak po siya, nawaring nagsasabing naiipit siya habang nakayakap po ako kay Kuya Brando, sa asawa ni ate na pulis. At nagsalita po siya. Alam mo, Tonton, mahal na mahal ko si ate mo, subalit nagkukulang siya sa akin. Hindi niya maibigay ang gusto ko. May ibang lalaki ba siyang kinakatagpo? Ha? Sagutin mo ako ng maayos. Sabihin mong katotohanan sa akin. Dahil habang tumatagal, palungkot ang buhay ko sa bahay na ito. Hindi ko po alam, Kuya Brando eh. Wala po talaga akong alam kay ate. Pinapatulog niya lang naman po ako dito tuwing gabi kasi po natatakot po siya pag gabi kapag wala pa po kayo nakakauwi. Siguraduhin mo ha. Sobrang ang lungkot ko ngayon. Ang ate mo, palaging pinapasama lagi ang loob ko. Ano po bang maitutulong ko sa inyo, Kuya Brando? Para maibsan man lang ang lungkot na nararamdaman ninyo. Kung babae ka lang, sana mababawasan mong lungkot ko. Dahil si ate mo, hindi ko na maasahan sa mga gusto ko tuwing gabi. Hindi niya maibigay ang ninanais ko sa kanya. Kaso lalaki ka, alam kong hindi mo yun magagawa. Wika po ni Kuya Brando, Sir Will, na talagang may mga malalim na kahulugan. Pero sa edad ko po na ito, alam ko po ang ibig niyang sabihin. Kung babae lang daw po ako. Ang gulo. Dito na po siya umiyak, Sir Will, at niyakap ako ng mahigpit. Kasunod noon, talagang may paulit-ulit na nang tutulak sa dibdib ko. Nakakailang beses ko yung nararamdaman sa gitna namin, Sir Will. Malambot siya. Pero di nagtagal, naging parang bato na. Para akong nanghihina habang yakap ako ni Kuya Brando noon. Dahil na rin sa bagay na nakalapat sa may dibdib ko. Kaagad akong bumitaw mula sa kanya. Natakot ako. Tumakbo ako patungo sa may CR. Ngunit biglang may kumatok sa pinto ng CR. Pagbukas ko, si Kuya Brando na. May dala po siyang tuwalya. At bigla niyang binuksan ng shower. At naligo po siya sa may harapan ko. Namalayan ko na lang po, bigla na lamang nagsarado ang CR at naulanan ako ng tubig na nagmumula sa shower. At napasama na lang po ako doon, Sir Will. Doon na lang po naganap. Doon po naganap ang lahat. Ganun po pala nangyayari kapag malungkot ang mga asawa ng ate natin. Naghahanap po sila ng mapaglalabasan ng lungkot nila. Nakita ko na lamang po sa sahig, Sir Will. Matapos ang lahat,
Parang shampoo po yun kadami. Halos 1 buwan siguro niyang inipon yun na hindi man lang ni ate napagsiservisan siya. Ang lungkot niya. Ang dami po, Sir Will. Hindi ko po makakalimutan ng pangyayari na yon. Kasama ang asawa ni ate na pulis doon sa may shower na yon sa bahay nila. Kinaumagahan po nun, Sir Will. Kasi po, matapos po yung sa shower doon, kaagad po akong nagpalit ng damit ko doon sa may kabilang kwarto at dumiretso po ako sa sala at natulog po ako na nahihiya ako sa sarili ko. Kinaumagahan nun, nandoon na po si ate at si Kuya Brando, nag-aaway sila sa may kusina. At nung pumunta ako sa may kusina o para mag-almusal na rin kasi tinawag ako ni ate na kumain na daw kami na agahan, hindi po makatingin sa akin si Kuya Brando na pulis na yon. Alam ko po na alam niya ang mga pangyayari nung gabi na yon. Ewan ko ba, pero hindi siya kumikibo sa harapan ni ate. Akala ko aawayin niya si ate. Pero bakit nakayuko lang siya at bahagyang tumingin lang sa akin ng 2 beses? Siguro naiisip niya yung pinagagawa niya nung gabi na yon. Diretso lang po ako sa pagkain ng agahan na animoy nagpipretend ako na walang nangyari nung gabi na yon. Si Kuya Brando, patingin-tingin sa akin habang paalis na siya, dala ang uniforme niya at sumakay na po siya sa may motor patungo doon sa police station kung saan po siya nagdo-duty. Dito na po nagtatapos ang maikling kwento ko po, Sir Will. Mula po noon, hindi na po ako bumalik sa bahay ni ate. Pero si Kuya Brando, tuwing pumupunta po ako ng munisipyo, palagi ko po siyang nakikitang napapatingin po siya sa akin kapag nakikita ko siya sa may istasyon ng pulis. Parang tulala po siya sa akin. Hindi ko po alam kung bakit nagkagano na rin siya. Ewan ko ba? Nagmamahal, Tonton.